A blessed Sunday, everyone. Welcome po sa ating Life in Jesus Christian Ministry. Tayong pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, our gracious and ever-loving God, you are the same yesterday and forever. Father, we thank you for all your provisions and protection, for your wonderful works in us. Pangunahan mo po kami sa gawaing ito. Buksan mo po ang aming mga puso at pangunawa para sa mahalagang mensahe mo para sa bawat isa. Let your holy presence be with each one of us sa magpapahayag ng iyong mga salita na magsilbing pagpapala at gabay upang higit kaming kumapit at lubos na manampalataya. Kami po ay lubos na nagtitiwala na may gagawin kang himala sa aming mga buhay. Gayon din sa mangunguna sa praise and worship, itinataas ka namin sa aming pagpupurit, pag-awit, at ganun din po sa tithes and offerings. Salamat po sa lahat ng mga biyayang tinatamasa namin sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalaan mo po ang bawat isa. We give you all the glory. In Jesus' name, Amen. Ating pong purihin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pag-awit. Hallelujah. Praise you, Jesus. Darkness tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands.
how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. And oh, we'll see, how great is our God. We praise you, Jesus. We give you glory, Lord God. Truly, you are great. You are mighty, Lord Jesus. And as we pray in Jesus' name, amen. 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 God is good all the time and He is always good. Amen? At salamat sa Panginoon dahil Siya ang gumagawa ng mga bagay na hindi minsan natin maisip, no? But truly, God is working whenever na hindi natin maarok na kumikilos Siya. Amen. Ang ating pong tema for today, walang iba kundi God makes all things new. Dahil ang lahat ng mga bago nasa kaisipan ng Panginoon. And since we have a new year, this year is already 2025. And so, we are facing new things. Although we remember the former things, yet we are always expecting for the best. For the new things that the Lord will allow us to see and to experience. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Basahin po natin sa Isaiah 43 verse 19, New American Standard Bible. Ang sabi po doon, "Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert." Amen. Isaiah 43:19. Isaiah 48 verse 6. "You have heard, look at this, and you will not declare it. I proclaim to you new things from this time, even hidden things which you have not known." And in the New Testament, Revelation 21:5, it says there, "And he who sits on the throne said, Behold, I am making all things new." And he said, "Write, for these words are faithful and true." Purihin ang Panginoon. At kaya nga celebrate natin ang lahat ng mga bago. Yung iba may bagong New Year's resolution. At hindi natin maibabalik na yung mga dating panahon. We just remember them, no? So ngayon, we are facing the new year, which is 2025. Kaya nga, marami ang mga pagbabago, may mga revisions, may mga New Year's resolutions. But sa ating Panginoon, we are expecting new things. At yun nga sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga bagay na sadyang pawang bago. Alam nyo, may dalawang salita sa Griego na tumutukoy sa salitang bago or new. Yung isa po ay tinatawag na kainos. Kainos. Ito po ay bago sa kalidad. Ibig sabihin, kumbaga sa matibay ba ito? Ito ay maganda, kapakipakinabang. So, yan po ay sa kalidad. Okay? Bago sa kalidad. Kumbaga, yung sasakyan, ang makina niyan ay nananatiling bago. Yung kalidad ay nape-preserve. So, yan po yung kainos. Pangalawa po yung tinatawag na neos. Neos, ibig sabihin, ito na nga, yung bagong taon, which is 2025. Ito naman ay
with respect to time. Sa panahon, tumutukoy naman sa panahon kung ano yung bago sa panahon. Ika nga. So, meron tayong kainos sa kalidad at meron tayong neos na tumutukoy sa bagong panahon. Ayan. And we know, sabi nga God is the God of all ages. Siya ay Diyos ng lahat ng panahon. Yesterday, today, and forever He is the God who is always new, whose love is always new every morning. Kaya ang lahat ng bago ay nasa ating Panginoon. At He never changes. Hindi siya nagbabago. Ibig sabihin, lagi siyang bago sa kalidad at sa panahon dahil He exists eternally. Walang katapusan ng Panginoon. He is always there. And so the same with our Lord Jesus Christ, He is the same yesterday, today, and forever. Ika nga ng Hebrews 13:8. And Corinthians says, at maging sa Old Testament, all things will pass away. Yung mga maglalaho ang lahat ng bagay. But not His word. Hindi ang salita ng Panginoon. Ito ay mananatili pa rin magpakailan pa man. Ang ating Panginoon sa Lumang Tipan ay minsan nang sinabi ito, at ito nga yung ating binasa mula sa Isaias, na kung saan nung dumating ang anak niya na si Jesus, kaya meron tayong Pasko, ay nagkaroon tayo ng realization na dumating na ang mga bagong bagay na ipinangako ng Panginoon simula nang maipanganak at matupad ang propesiya na ang Mesiyas ay darating, na siya ay maipapanganak, siya ay mamamatay para sa ating mga kasalanan, at siya ay mabubuhay na mag-uli. So, dahil kay Jesus, ang ebanghelyo o ang mensahe ng ebanghelyong yan ay napasa atin, at ang mga pangako o propesiya patungkol sa mga bagong bagay ay nagaganap na. So, unang bahagi ay talakayin natin ano ang mga bagong bagay na dinala sa atin ng ebanghelyo. At muli, nais ko pong bigyan ng pansin, ano ba ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay wala iba kundi sinasabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan, siya'y inilibing at siya'y nabuhay na mag-uli. Ayun, nandun ang pag-asa natin sa kanyang resurrection. Yan po ang mensahe ng ating ebanghelyo. Si Jesus ay namatay, siya'y nilibing at siya'y nabuhay na mag-uli. Kaya ang pagkakataon na yan na yan ay nangyari, yan ang nagdala ng pagkakaganap ng mga bagong bagay na sinaad ng Panginoon mula sa Lumang Tipan. Ano ba yung mga bagong bagay na ito? Una, ito ay ang bagong tipan, the new covenant, na walang iba kundi tumutukoy sa dugo ng ating Panginoong Jesus na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Iyan ang nagbigay sa atin ng bagong tipan. Sabi nga sa Jeremiah 31:31, "Behold, days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah." Luke 22:20, naganap yan, at ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. In the same way, He took the cup after they had been eaten, saying, "This cup which is poured out for you is the new covenant in my blood." So, kaya siya namatay sa atin, yung kanyang dugo, ang siyang bagong tipan sa atin. Tipan ng Panginoon ng kanyang pag-ibig sa lahat ng tao na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Pangalawa, new commandment. Simula nang siya ay ang propesiya ay maganap, meron tayong bagong tipan. Ngayon, binigay din niya yung bagong utos or the new commandment.
John 13:34, sabi doon, "A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also may love one another." So, ito po ay sa iba't ibang uri ng mga pag-ibig, ito ay tumutukoy sa divine love o sa agape, na ang Diyos lang ang meron yan, mga kapatid, na kahit sino ka pa, the Lord loves you, whoever you are and what kind of person you are. Iniintay lang niya ang iyong pananampalataya at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangatlo, na bago dahil sa Ebanghelyo ay tayo'y nagkaroon ng tinatawag na new creation. Each man, ang bawat tao ay na ipapanganak na mag-uli sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon, because of the Holy Spirit. Kung kaya, ang taong naipanganak sa Espiritu, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang kalikasan at ang kanyang buhay at ang kanyang pag-uugali ay nababago because siya ay born again in the Spirit. So when a person believes in Christ, inilalagay siya ng Panginoon kay Jesus. Kaya sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, "If anyone is in Christ," kung kay Kristo siya ay bagong nilalang. He is a new creature, a new creation. The old things passed away, behold, new things come, mga bagong bagay ang darating. At ito rin pong verse na ito ay nagsasang-usapan ng hindi lang na matapos tayong tumanggap sa ating Panginoong Jesus, tayo bagong nilalang na. Hindi lang yun. Pag tayo bagong nilalang na, kaalinsabay niyan ang mga benepisyo ng pagiging bagong nilalang. At sinasabi nga ng mga theologians, ito ay mga bagong bagay na sinasabi, which is eschatological. Pag sinabi natin eschatological, kasama yung mga bagong bagay na babaguhin ng Panginoon sa mga panahong darating. Ayan. So, magkakaroon ng tinatawag na new heaven, new earth, new Jerusalem, at ang lahat ay bago. Pang-apat, dahil sa Ebanghelyo, mayroon ding bago. At yan nga, kung tinanggap natin si Jesus, nagkaroon ng bagong tao. The new man or the new self, ang bago nating mga sarili. There is a new character of manhood, spiritual and moral after the pattern of Christ. So, yung mga dati nating pagkatao ay naiilibing na at tayo nabubuhay na sa pananampalataya. Ika nga ni Paul at saka ni Habakuk, ang mga matuwid ay mabubuhay na sa pananampalataya. The just shall live by faith. Kaya ipinamamanig sa atin ni Paul, put on the new self, ibihis natin ang bagong sarili na siyang kawangki o katulad ng ating Panginoon na siyang lumikha sa atin sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ayan. So, ang damit natin spiritual ay ang damit ng bagong tao. Nang tayo ay na-born again sa Espiritu ng Panginoon. So, iyan po yung mga bagong bagay na ilagay sa pangako ng Panginoon o propesiya sa Old Testament, no? Meron tayo muli na bagong tipan, meron tayong bagong utos, bagong nilalang sa ating mga pagkatao, at bagong tao sa ating mga sarili. Pangalawang bahagi, mga kapatid kay Kristo, ay ang mga bagong bagay na matatanggap at ma-enjoy ng bawat mananampalataya kay Jesus sa mga panahong darating. So, the new things that are to be received and enjoyed hereafter. Okay? So, nang tayo ay kay Kristo, ano yung mga, hindi lang yung kasalukuyang mga pagpapala o ng mga bagong bagay, kundi meron pang mga sorpresa na darating at na siyang
sa mga panahong darating ay itinakda ng Panginoon. Una, dahil na kay Kristo tayo ay mayroong bagong pangalan. A new name, bagong pangalan ang ipinangako ng Panginoon. Isaiah 62 verse 2, sabi doon, "And you will be called by a new name, which the mouth of the Lord will designate." Sa Revelation, sa New Testament, no, sa panahon na darating, sabi doon, sa Kanya na mananagumpay, ipagkakaloob ko ang natatagong mana at bibigyan ko siya ng puting bato. Ano kaya ito, mga kapatid? Hindi po ito yung puting bato ni Darna. Okay? It is a white stone na ibibigay ng Panginoon. And, sabi doon, a new name, bagong pangalan na ilalagay sa batong iyon na walang nakakaalam kundi siya na makakatanggap nito. Revelation chapter 2 verse 17. So, special ang ating pangalan, di ba? Iuukit ng Panginoon. Ayan. So, meron ding hindi lang doon sa bato na puting yun, no? Ngunit ang bagong pangalan na ito ay ano ang laman nito o ano ang kasabay nito? Ito kung saan ang bagong pangalan ay kasama ang pangalan ng Panginoon. Revelation chapter 3 verse 12, ang sabi doon, "He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he will not go from it anymore, and I will write the name of my God." Susulat ko ang pangalan ng aking Diyos. "And the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my new name." So, ang bagong pangalan na ibibigay ng Panginoon, nandoon ang pangalan ng Panginoon. Amen. Sabi muli, I will write the name of my God. Ayan. So, the Lord's name na nakaukit sa kasama ng ating pangalan. So, meron tayong bagong pangalan na ibibigay ng Panginoon. At magkakaroon din tayo ng bagong buhay. Nung tinanggap natin siya, narito pa tayo sa buhay natin sa mundong ito. Hindi ba? At nararanasan pa natin yung mga trials, pagsubok, mga challenges sa ating buhay Kristiyano dito sa lupa. Pero sa panghinaharap, hindi lang natin may enjoy ang presence ni Lord dito sa lupa, kundi yung talagang reality na mapapasa atin yung bagong buhay, which is the resurrected life, na siyang pag-asa at iniintay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa Revelation 6:4 at saka 5, sabi doon, "So we too might walk in the newness of life," sa bagong buhay. "For if we have become united with Him in the likeness of His death, certainly," tiyak na tiyak ang sabi po, "we shall also be in the likeness of His resurrection." Mga kapatid, napakagandang pangako ng Panginoon na bagong buhay. At yan ay ang buhay na kung saan pag sinabing resurrection o bagong buhay, hindi na tayo magkakaroon o makakaranas ng kamatayan. Hindi na tayo makakaranas ng pagkakasakit na ang ating mga katawan ay mabubulok. Hindi na rin tayo makakaranas ng mga pag-iyak, pagkalungkot at pagkakasala dahil ginawa na tayong ganap ng Panginoon. So, iyan po ang ating pag-asa. Ang eschatological new thing na bagong buhay. At yan ay mapapasa kanila na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Kaya, kuminsan dito sa lupa, maraming pagsubok, umiiyak ang tao, hindi mapakali kapag may problema, may mga alalahanin. Dito sa lupa lang yan, mga kapatid. Kaya ang pangako ng Panginoon hindi lang dito sa lupa. Merong eschatological things o tinatawag natin sa mga panahong darating
na kung saan yung hindi ganap o yung hindi perfect na ating estado sa buhay magkakaroon ng tunay na perfection or kaganapan. At yan kung meron tayong bagong buhay. At ang bagong buhay hindi lang dito sa earth. Ang bagong buhay na kung saan ang lahat ay pawang bago at ang lahat ay pawang puro pang walang hanggan. Amen? So, ayun ang sabi nga ni Paul, dahil sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesus, may pag-asa tayo ng mga sumasampalataya kay Jesus. Hindi ba? Kung hindi nabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesus, wala tayong bagong buhay na ipinangako ng Panginoon. Ngunit dahil siya ay na-resurrect o nabuhay na mag-uli, ito rin ay mapapasa bawat mananampalataya na sumasampalataya sa Kanya. We shall also be in the likeness of His resurrection. There will be no more death. At yun na yung pangako ng Panginoon, I will wipe out the tears in your eyes. Iniintay natin lahat yan. Purihin ng Panginoon. And so then, meron tayong bagong puso at espiritu. New heart and spirit. Pinangako din ng Panginoon. So, sa Ezekiel, moreover, I will give you a new heart, bagong puso. Yung mga puso natin sa ngayon andun pa yung alalahanin natin, di ba? Sa ating mga kapamilya, alalahanin sa loved ones, alalahanin sa ating kalusugan, at sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Pero I will give you a new heart and a new spirit within you. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Yan ang sinabi ng Panginoon. So talagang ang lahat ng mga bago sa Panginoon, di ba? Dahil tayong lahat ng tao, nais natin mga bago. At bibigyan tayo ng bagong dila, new tongues. Diba? Dahil kay Kristo. Sabi nga Mark 16:17, these signs, itong mga tanda na ito, will accompany those who have believed. Tanging sa mga sumampalataya lang sa ating Panginoong Jesus, sabi niya, in my name. Dahil lang nagsalita nito ay wala iba kundi ating Panginoong Jesus. Sabi niya, in my name they will cast out demons, they will speak with new tongues. Kung nasa heaven, di ba? Lahat tayo may heavenly language. Yung ating earthly language na Tagalog, English, at kung ano-ano pa in heaven. Wow, we will speak the heavenly language. At dito rin sa lupa, habang nagbigay din ng new tongues ang Panginoon, na kung saan, although hindi natin naunawaan literally kung ano sinasabi, but our spirit speaks. So, habang nakikipag-ugnayan tayo sa Panginoon in prayer, the Lord is giving us a new tongue. So, bagong salita upang makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Dahil ang Espiritu lang ng Panginoon ang nakakaalam kung ano ang nararapat nating ipanalangin. Bukod pa doon, bibigyan din tayo ng bagong awit, di ba? Nang tayo ay na kay Kristo, binibigyan tayo ng bagong awit. At doon sa pahayag sa mga huling panahon na sinabi nga na ang mundo ay magugunaw ng apoy, sabi ni Peter, no? At ang lahat ay mawawala. Ngunit ang mga matuwid ay nasa piling ng Panginoon at sila ay aawit ng bagong awit. Revelation 5:9, sabi doon, they sang a new song, bagong awit, na sasabihin karapat dapat ka nabuksan ang aklat at sirain ang kandado nito o ang mga susunod pang mga selyo. Worthy are you to take the book and to break its seals. Pero ang sabi doon, they will sing new song, heavenly song. Dito, umaawit tayo ng mga makalangit na awit, kahit nasa lupa pa tayo. Doon talagang heavenly song. Wow.
Ano kaya ang feeling noon, mga kapatid, di ba? So, napakabuti ng Panginoon sa mga pangakong yan. Hindi lang yon, magkakaroon din ng bago. Lahat ay pawang bago. Dahil nasira ng kasalanan ng ating mundo, magkakaroon ng new earth, ng bagong mundo na titirhan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang himpapawid ay babaguhin din ng Panginoon. So magkakaroon ng bagong kalangitan. Dahil ang Jerusalem ay mawawasak at niwasak na sa kasaysayan. Maraming beses nang binasak ang bayan ng Panginoon, ang Jerusalem, mula pa sa kasaysayan sa Lumang Tipan hanggang sa ngayon at sa napipintong pagkasira ng Jerusalem. Ang sabi ng Panginoon, there will be new earth, new Jerusalem, new heaven. Revelation 21 verse 1, ang sabi doon, nakita ni John, sabi niya, then I saw, nakita niya, a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away. Yun ay sinasabi ni Peter, natutunawin ng apoy. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. Mga kapatid, ito po ay mga literal na bago na pinangako ng Panginoon. Bagaman ito ay hindi pa dumarating, dahil tayo na kay Kristo, ang lahat ng pinangako niyang ito ng mga bago ay mapapasa atin. Purihin ng Panginoon. Kaya nga sa ating pong pagtatapos, sabi niya, na nakaupo sa trono, behold, I am making all things new. And he said, write, for these words are faithful and true. Dahil ang sabi nga ang matibay na muog ay walang iba kundi ang katapatan ng Panginoon. Katapatan ng Panginoon sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga sinambit mula sa Old Testament, sa mga propesiya, lahat yan ay magaganap at naganap na nga nung dumating ang Panginoong Hesus, naganap na yung panimula ng ating kaligtasan, na kahit narito tayo sa mundong ibabaw, tayo ay naging mananampalataya sa Panginoon, na-enjoy natin ang presensya ng Panginoon, na-enjoy natin ang Holy Spirit, ang mga pagtatagumpay sa kalagitnaan ng mga pagsubok, at ang mga sorpresa ng Panginoon, mga answered prayers, di ba? Pero meron pang masigit doon. Yun yung mga realidad na talagang sadyang bago sa darating na panahon. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga pangako. Mga kapatid kay Kristo, habang ating hinaharap ang panibagong taon na ito, ay wag natin kakalimutan ang mga bagay na bago na mapapasa atin sa panahon na darating, dahil ikaw at ako ay sumasampalataya kay Jesus. God bless everyone, and for sure, again, God makes all things new, dahil ikaw at ako ay sumasampalataya sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Let's pray for our tithes and offerings. Father God, we come before you with a grateful heart. Napakabuti mo sa amin. Di mo kami iniwan at pinabayaan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Nariyan ka upang kami ay pagpalain. Nothing is impossible to you. Father God, we offer you our tithes and offerings. Thank you for blessing each one of us. Nawa ito ay magamit para sa ikalalawak ng iyong gawain. Maraming salamat po sa mga trabaho at sa aming mga employer. Nananampalataya kami na iyong patuloy na pagpapalain ang bawat isa. Maraming salamat din po sa pagtugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Glory, glory to your holy name.
Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ating pong huling panalangin, tayo pong lahat ay manalangin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, at sa mga kapatiran o mga sumasampalataya sa iyo na nagdadaan sa mga pagsubok sa mundong ito na pansamantala. Dalangin namin ang kalakasang espiritual na nabumula sa iyo, Panginoon. Hindi mo po hahayaan ang iyong mga anak ay lubusang malugmok sa kalungkutan, malugmok sa kasalanan, malugmok sa problema. Kundi nasa iyo ang pag-asa, Panginoon. We pray for your Holy Spirit to be with each one of us wherever we go, Lord. Lahat ng mga pagkatakot ay pawiin mo, Panginoon. Dahil sa iyo ay kalakasang espiritual at kalakasang pisikal. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Abutin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, saan man sila naroon, at anuman ang kondisyon nila sa ngayon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, nawa po ang iyong pag-ibig ay patuloy naming maranasan sa kabila ng mga challenges sa buhay na ito. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay lalo pang sumagana sa aming puso at sa puso ng bawat isa, Lord, sa online, Panginoon. At higit sa lahat, ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay mapasa bawat isa sa amin saan man kami naroon, sa pagharap sa trabaho, sa pagharap sa bawat buhay, sa araw-araw, Panginoon. Ang iyong presensya ang lumaganap sa amin pong pagkatao at sa aming mga puso. Dakilain at purihin ka. Sa iyo lang po, Panginoon, at ikaw lang ang karapat dapat na tumanggap na lahat ng papuri. Salamat po sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen.